hinukay niya yung tugi ba yung kinakain yung kanya, ay parang singkamas yung laman. Kinain niya, nakaw, nahilo. Yun ang isang poisonous plant yun. Mushroom, sir. Yeah, mushroom. Ang mushroom na may singsing, kasi ito yung tangkay niya, ito yung kanya, yung pinakatangkay niya, itong leaves niya, mayroong puti na nakapaikot yan. That is not that is not edible. O even do na you cook maghapon, yung poison is still there, hindi naalis. Yan, kaya pag-ingatan na nangyari na yan doon sa mga spook dyan, yung mga ICS, nanguha sila, halos lahat ng mga yung training committee ng CS na hospital, isang sick bay sila dahil kinain nila, may nahalo lang kahit isa lang na may singsing, yung kabuti sa mayo ang kinuha nila, napunta sila sa hospital lahat. Yun yung sir sa ang mga sa plant. Paano sa kwan sir sa animals? Anong nakakalason sa sa animal nga yung butete, ika nga, kahit na lalo na kung mahilig ka sa magkilaw sa makahuli ka ng kwan, yung butete na maraming pag maliit ang bunganga, maraming tinik-tinik ang katawan, butete sa dagat? Butete sa dagat. Poisonous yan, baga yan ang makain mo, poison yan. Yung cobra, sinabi nila na kung poisonous yung cobra pag napunta sa nakagat ka at saka nahalo sa dugo, yun, nakakamatay. Pero kung naluto na yung cobra, pati ulo, kinakain ko na, nawawala yung poison niya. Pag naluto na siya. Yung kung sinasabi nila sa na 6 inches mula sa ulo. Hindi na. Hindi, nung unang sa libro nung una, ganun. Pero napatunayan din namin na nung napunta kami sa Subic nung nag-training ako sa jungle survival sa mga ita doon. Isang linggo namin doon na pinadala ko ng HPA. Hindi na. Basta ang ngayon, ang ginagawa ng mga ita, makahuli, kiskisan lang nila, hindi na binabalatan, ihawin, tapos pwede nang ilutuin. Kasi sabi nila, ang poison o gita ng ahas, pag naluto, hindi na, kahit na, ika nga, yun, demonstration ko sa mga, binibiyak ko yung tiyan niya, nilalaylay ko yung, makita mo yung ugat na itim, yun ang pinuputol kong ganyan, sinasahod. Yun ang iniinom ko. Tinitisting ko muna bago ko ibigay siya. Everybody taste it. Yun. Tuwan-tuwa rin sila. Yung iba naamoy niya, bad. It's bad. Saka yung gamot pa rin yun sa yung dugo. At saka yung abdo niya, inumin mo. Kung pareho kayo ng mismo, kung wala pa kayong anak, at nasa kabuanan niya, yung filter siya. One time lang yan. Kuha. Yan, sabi ko sa you know, Tarzan and Man in the Jungle. Yeah. It is no need to use that Viagra. Ito na ang pinaka-vitamin niya, yung dugo at saka yung abdo. Inumin mo. Ang ginagawa ko sa abdo, halo ko lang sa gin. Yung freshwater naman sir, sa freshwater sa mga isda. Ano naman sir ang palatanda natin doon ng poisonous at saka non-poisonous? Lahat ng freshwater, walang poisonous diyan. Yun lang sa dagat ang mayroong poisonous. Katulad ng poisonous na ahas, yung ahas dagat. Yung having platyl. Makita mo ganyan, nandun kami sa Estimor doon. Nakita ng yung saging agagon. Pinalo niya nga, hinabol siya. Takbo. Sabi ko, matapang na ahas yun. Poisonous pa rin yun. Kahit na iluto mo yun. Ano pala tandaan? Batik-batik siya na itim at saka puti. Saka yung buntot niya, flat. Hindi katulad ng ahas na sa dito, kubra mahaba. Yung sa freshwater, yun yung flat ang pell niya, yun ang poisonous. Freshwater, wala nga yung sa dagat lang yun. Sa freshwater, yung paano yung sinasabi nila na yung anak ng palaka, yung butiti? Butiti, nakain pa rin yan.
Yung tadpole, nakakain yan. Yung butiti lang sa dagat yon, yun ang mga maraming tinik, malitang bunganga. Pag naahon doon, lumalaki siya. Ano ba sir yung ban? Nakakain yung tulad yung sinasabi sa ranger na anything that sa survival, yung introduction ng Anything that flies. Ayan, ano man ang mga lumilipad ay pwedeng kainin. Katulad ng pwede mong kainin yung simot-simot at yung gamo-gamo. Yung sa bukid, nakahuli ako kahapon ng kwan dyan, yan ang inulam ko, yung susuhong. Lumilipad mga yon. Sinubukan ko na rin kinain yung butike. Nag-inuman kami ganyan, walang pulutan, dinakma ako, kinain ko ganyan. Masarap din. Yung ipis at gamot pa rin lalo na sa mga batang may hika. Ihaw mo lang yung ipis, nakain. Yung lahat naman ng lumalangoy, yun, except the scuba, ako naman. Para baka lumalangoy, pwedeng makain. Scuba diver, lumalangoy, yung sabi mo, lahat ng lumalangoy, nakakain. Sir, ano ang mga tip sa paano ka makasurvive sa gitna ng kabundukan ng ilang taon? Ano ang i-adapt natin sir sa sarili? Yan, wag kang mabagabag o yung magpanic, don't panic. Kasi kung mapapanik ka, yung energy mo wala yung utak mo pa rin nawawala. Hindi ka makagawa ng tamang plano. Dapat relax ka lang muna ba? Tapos sabi mo na lang na mabubuhay ako, baka kauwi ako at makikita ko pa rin ang aking mga mahal sa buhay. Panindigan mo yan. Ngayon, huwag masyadong maggagala-gala sa yung conserve your energy. Teka nga, para kung wala kang makain, kahit tubig lang, inom ka. Yun na may naturuan man ng yung panghuli ng ibon, manghuli ka na ng ibon. Yung sa dagat o sa freshwater, ang daming mga kuhol, ang daming sulib, makain diyan. O magkapkap ka lang ng ganun. Dito lang sa mga kuhol na ganyan, ginagawa kong adobo. Pag walang pulutan, yun pa rin ang gawin kinila, wala laki na akong susulib dyan sa dam. So anong tip dyan sir para na hindi makakasira ng tiyan o ano yung makakasira sa health natin yung mga ang pagkain na ganyan sa lutuing maigi. Huwag mong hapkukin at delikado. Katulad ng gabi, pag hinapkuk mo na, yung Amerikano nangati. Paano yan sir pag wala tayong dala-dala na kahit ano pangsunog. Yun na nga, mayroon akong bato na kinikis-kis na ganyan, nagpo-produce ng apoy. Limestone. Pero binigyan ng Amerikano rin sa akin yun noon. Ang ginagawa na Lakay Sumawang noon, magkuha ng